mayroon lamang 2,640 billionaires sa buong mundo sa taong 2023 ayon sa taunang talaan ng Forbes. Napakaliit ng bilang na ito kumpara sa kabuuang populasyon ng mundo na 8 billion. Sa Pilipinas naman ay mayroon lamang 15 billionaires mula sa 110 million na populasyon. Ang tinuturing nating billionaire sa video na ito ay ang mga taong umabot na ang net worth o halaga ng pera, ari-arian at negosyo sa 1 billion US dollars na tinatayang nasa 55 billion pesos. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang natatanging 9 self-made billionaires in the Philippines na nabubuhay. Number 9. Edgar Cia II, 47 years old. Naging bilyonaryo si Edgar Cia II sa edad na 40 taong 2017 nang umabot ang kanyang net worth sa 1 billion US dollars at siya ang youngest Filipino billionaire. Nag-aral siya ng architecture sa University of San Agustin ngunit tumigil upang magsimula sa negosyo. Siya ang founder ng restaurant chain na Mang Inasal na unang nagbuka sa Iloilo City noong 2003. Napalaki niya ito sa 338 branches bago niya ibinenta ang 70% shares sa Jollibee Foods Corporation sa halagang 3 billion pesos noong 2010 at ang natitirang 30% shares sa halagang 3 billion pesos noong 2016. Itinatag niya ang Double Dragon Corporation taong 2009 at mayroon na ngayon 60 locations ng City Mall at iba't ibang commercial at office buildings. Binili niya ang hotel chains na Hotel 101 at Jinjiang Inn noong 2016. Number 39 siya sa Philippines 50 Richest ng Forbes taong 2023 sa net worth na 330 million US dollars. Number 8. William Belo, 78 years old. Naging bilyonaryo si William Belo sa edad na 76 taong 2021 nang umabot ang kanyang net worth sa 1.3 billion US dollars. Itinayo niya ang Wilcon Depot noong 1977 at ngayon ay mayroon na itong 86 stores. Mayroon din siyang crocodile farms na inumpisahan niya taong 1989 at nagsusupply ng crocodile skin sa kumpanyang LVMH na gumagawa ng luxury brands na Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi at iba pa. Number 15 siya sa Philippines 50 Richest ng Forbes taong 2023 sa net worth na 1.3 billion US dollars. Number 6 and 7. Lucio and Susan Co, 70 and 60 years old. Naging bilyonaryo ang mag-asawang Lucio at Susan Co sa edad na 59 at 57 taong 2013 nang umabot ang kanilang net worth sa 2 billion US dollars. Binuksan ng mag-asawa ang unang branch ng Pure Gold sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City taong 1998 at ngayon ay mayroon na silang halos 500 branches. Binili nila ang S&R Membership Shopping at mayroon na ngayong 26 warehouse branches at 59 restaurants. Distributor na rin sila sa Pilipinas ng iba't ibang alak kagaya ng Alfonso at Johnny Walker. Pinasok rin nila ang real estate at sa kanila ang 999 Shopping Mall sa Divisoria, Manila. Sa kanila rin ang office warehouse na mayroong 87 branches at Alcorn Petroleum and Minerals Corporation. Ang net worth ni Lucio at Susan Co ngayong 2024 ay 1.2 at 1.1 billion US dollars at sila ang 13th at 14th richest persons in the Philippines. Number 5. Tony Tan Caktiong, 71 years old. Naging bilyonaryo si Tony Tan Caktiong sa edad na 60 taong 2013 nang umabot ang kanyang net worth sa 1.4 billion US dollars. Ang kanyang mga magulang ay nag-migrate sa Pilipinas mula sa Fujian Province, China at ikatlo siya sa 7 magkakapatid. Ang kanyang tatay ay dating cook sa isang Buddhist temple sa Maynila hanggang sa nagkaroon ng maliit na restaurant sa Davao kung saan siya ipinanganak. Taong 1975 ay nagtayo siya ng ice cream shops sa Cubao, Quezon City at Quiapo, Manila.
Taong 1978 naman ay naisip niyang idagdag sa menu ang hamburgers, fried chicken at Filipino-style spaghetti at ginawa itong Jollibee. Sa ngayon ay mayroon ng 1,700 branches ang Jollibee sa buong mundo. Binili niya rin ang iba pang brands kagaya ng Mang Inasal, Chowking, Greenwich, Red Ribbon, Panda Express, Coffee Bean and Tea Leaf, Burger King, Tim Hoan at iba pa. Part owner din siya ng real estate company na Double Dragon Corporation. Ang net worth ni Tony Tan Caktiong ngayong 2024 ay $1.4 billion at siya ang 12th richest person in the Philippines. Number 4. Andrew Tan, 72 years old. Naging bilyonaryo si Andrew Tan sa edad na 59 taong 2011 nang umabot ang kanyang net worth sa $2.2 billion. Bata pa siya nang mag-migrate siya sa Maynila kasama ng kanyang mga magulang mula sa Fujian Province, China. Ang kanyang tatay ay isang factory worker at kinailangan niyang rumakit upang makapagtapos ng high school at ng kursong accounting sa University of the East. Sinimulan niya ang real estate company na Mega World Corporation taong 1989 at ang number 1 brandy maker sa buong mundo na Emperador Distillers Incorporated taong 1990. Binili niya ang brand mula sa Spain na Fundador noong 2015. Siya rin ang nagmamay-ari ng Newport World Resorts at ng 49% ng McDonald's Philippines. Ang net worth ni Andrew Tan ngayong 2024 ay $2.1 billion at siya ang 10th richest person in the Philippines. Number 3. Lucio Tan Sr., 89 years old. Naging bilyonaryo si Lucio Tan Sr. sa edad na 60 taong 1995 nang umabot ang kanyang net worth sa $1 billion. Bata pa lamang siya nang nag-migrate ang kanyang pamilya sa Cebu mula sa Fujian Province, China. Nagtrabaho siya bilang janitor sa isang tobacco factory habang nag-aaral ng chemical engineering sa Far Eastern University sa Maynila. Naging tobacco cook siya at na-promote pa bilang tobacco leaf dealer hanggang sa nagbukas na siya ng sariling factory na Fortune Tobacco noong 1966. Sa ngayon ay napakarami na ng kanyang malalaking negosyo katulad ng Asia Brewery Incorporated, Tanduay Distillers Incorporated, Eaton Properties Philippines Incorporated, Philippine National Bank, Philippine Airlines, University of the East, Fortune Tobacco Corporation, Philip Morris International Incorporated, Victoria's Sugar Milling Company at iba pa. Number 2. Ramon Ang, 70 years old. Naging bilyonaryo si Ramon Ang sa edad na 63 taong 2017 nang umabot ang kanyang net worth sa $1.4 billion. Nagsimula siya sa negosyo ng pag-import ng luxury automobile parts, pag-aayos at pagbebenta ng mga ito. Nagkakilala sila ni Eduardo Danding Cuangco Jr. dahil sa anak nitong si Mark Cuangco na mahilig rin sa mga sasakyan na naging kliyente niya at kaibigan. Kinuha siya ni Danding na maging general manager sa kanilang paggawaan ng semento na Northern Cement Corporation noong early 1980s hanggang sa pinasok siya ni Danding na chairman noon ng San Miguel Corporation bilang vice chairman taong 1999. Si Ramon Ang na ngayon ang president ng San Miguel Corporation at siya rin ang may pinakamaraming shares sa kumpanya na tinatayang nasa 42%. Ang net worth ni Ramon Ang ngayong 2024 ay $3.4 billion at siya ang 3rd richest person in the Philippines. Number 1. Manuel Villar, 74 years old. Naging bilyonaryo si Manuel Villar taong 1995 nang umabot na ang kanyang net worth sa $1.4 billion. Si Villar ay lumaki sa mahirap na pamilya galing sa Tondo, Manila. 1975 nang bumili siya ng 2 second-hand trucks sa halagang 10,000 pesos para mag-deliver ng bato at buhangin sa construction companies.
Kalaunan ay pinasok na niya ang negosyo ng paggawa ng mga bahay na ngayon ay kilala natin bilang Camellia Homes, Lumina Homes, Bria Homes, Brittany, Crown Asia Properties, Vista Residences at iba pa. Mayroon na rin siyang mga Star Mall at Vista Mall sa iba't ibang parte ng bansa. Pati na rin All Home, All Day Supermarket at All Day Convenience Stores. Sinimulan niya ang Prime Water taong 1980 at nagpapatakbo ng mahigit 100 na water districts sa bansa. Itinayo niya naman taong 1984 ang Golden Haven Memorial Park na isang chain ng private cemeteries. Sa kanya rin ang coffee shop chain na Coffee Project at ang thrift bank na All Bank at marami pang mga negosyo. Ang net worth ni Manny Villar ngayong 2024 ay $11.1 billion at siya ang number 1 richest person in the Philippines. Nakakamangha ang pagsisikap ng mga negosyanteng ito na mabago ang kanilang mga buhay. Ano sa tingin mo ang susi sa kanilang tagumpay? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.